Good day mga ka-Fix-It! Moving slow in traffic, clutch control skills, yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix-It Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fix-It, moving slow in traffic, clutch control skills, yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon. So palabas dito tayo ngayon sa uphill na kalsada na to mga ka-Fix-It. Galing tayo dito sa pagkakapark dito sa grocery store na ito. Katatapos ko lamang po ulit mag-grocery. So hindi ko pa papakita sa inyo dito yung moving slow in traffic, pero mamaya-maya banda we will catch traffic dun sa service road. Okay, so lalabas muna tayo dito sa uphill na to. Meron lamang dadaan, sandali. Okay, making sure na walang sasakyan sa kabila, and we will move off. Okay, at liliko tayo dito sa kalsada na ito. So check the side mirror, making sure na walang paparating sa gilid ng motor. Okay, okay, yung ginawa kong maneuver na yun mga ka-Fix-It, no? Driving on uphill with curve, ginawa ko na yan sa past episode natin. So kung di mo pa napanood yung video na yun, ilagay ko yung link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Okay, so moving slow in traffic, no mga ka-Fix-It. When you are in heavy traffic mga ka-Fix-It, lalong lalo na sa during city driving, kapag ka bumper to bumper ang situation, no, ng traffic, kapakipakinabang po para sa ating mga driver yung slow, very slow driving using the clutch only, no. Okay, so when we are using the clutch para mapaarangkada ang ating sasakyan, no, nalilimit natin yung speed ng sasakyan at a very slow speed mga ka-Fix-It, which is around 8 to 10 kilometers per hour on most cars po mga ka-Fix-It, no. Pero posible lamang po ito sa mga sasakyan na merong ECU, which is the engine control unit, which automatically gives gas, no. It processes the action that you have made when you have put the clutch to the biting point, no, when you're holding it there. Automatically ipaprocess ni ECU yan at magkakaroon ng supply ng gas, enough gas sa ating makina para umarangkada yung ating sasakyan at a very slow speed lamang mga ka-Fix-It. So gagawin natin yan, no, kapag tayo inapahinto sa isang traffic dito. Pero ito sa pagkakataon na ito, we are driving at around 25 kilometers per hour. So relatively a very slow speed mga ka-Fix-It. So hindi ko pwedeng mas pagalan pa dito sa speed na ito kasi moving traffic na ito mga ka-Fix-It. So pag masyado kong pinagalan, no, ang tendency mai-irritate din yung mga sasakyan na nasa likuran, no. Okay, moving slow in traffic. Halimbawa, yan super traffic, first gear. So naka foot brake lang tayo ngayon mga ka-Fix-It, first gear. So lalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch. Ayan, clutch biting point. Then pakakawalan ko na siya pag ang speed ng ating sasakyan is around 8 kilometers per hour. So kailangan ko na mag-add ng gas ngayon dahil malayo na yung distansya ng sasakyan na nasa unahan. Okay, so kailangan ulit nating mag full stop dahil nakahinto sila. Nagka-problema yata si kuya. So ayan, first gear ulit, clutch biting point para tayo ay umarangkada at a very slow speed. Ayan, so magbibigay na rin ako ng gas ngayon mga ka-Fix-It para tayo ay makapag-proceed at mag-speed up na yung sasakyan beyond 8 kilometers per hour. Okay, ayan, magbibigay na rin tayo ng gas at pagbigyan natin si kuya. Okay, so yung maneuver na ginagawa ko, no, clutch control skills, no, sa biting point lamang ng ating clutch. So arangkada na yung ating sasakyan at a very slow speed mga ka-Fix-It. Pero paalala lamang po, yung ganitong maneuver ginagawa lamang po ito kung ikaw ay sanay na sa clutch control, no. Kasi prone po ang iyong sasakyan sa stalling or sa pagkamatay ng makina kapag ginagawa mo yung ganitong pagpapatakbo, no, na clutch biting point lamang yung iyong gagamitin kapag nagpapaarangkada ka ng iyong sasakyan at walang suporta ng gas. So medyo mahihirapan kasi, no, medyo mahihirapan at mag-i-struggle ng kaunti yung sasakyan na umarangkada
lalong-lalo na kung hindi patag yung kalsada. So kapag ka ganong senaryo na hindi patag yung kalsada, medyo incline yan at paakyat, kailangan mo talaga mag-add ng gas. Pero relatively, pagka patag yung kalsada, lalong-lalo na kapag medyo pababa, hindi yan mahihirapan na umarangkada yung sasakyan mo kapag ka nilagay mo yan sa clutch biting point at hindi ka nagbigay ng gas. Okay? So, ina-advise ko sa'yo na bago mo gawin yung ganitong klase ng pagpapatakbo sa slow moving traffic, no, practicein mo muna yung clutch control on a safe environment like empty parking space, no, sa mga maluluwag na kalsada sa mga subdivisions, yan, na walang masyadong, sa mga patay na oras na kung saan walang masyadong dumadang sasakyan, yan. Basta sa mga safe environment na wala tayong madadamage na property or madadamay na ibang motorista. Okay? So yun, pag na-practice mo na sa ganung environment, saka mo siya i-apply sa actual driving, no, kapag kasanay ka na. Kasi malaki yung possibility na mamatayan ka ng makina. So pagka namatayan ka ng makina kasi mayroon chance or may possibility na magkaroon ng isang aksidente, no, kapag actual driving na. So paalala lamang din mga ka-fixit na kapag ginagawa mo yon, no, prone to clutch overheat din. Kasi kapag masyado mo hino-hold sa clutch biting point yung clutch ng sobrang tagal, masyadong iinit yan. So wait lang mga ka-fixit kasi kailangan ko pong magpagas at wala na po tayong gas. A little longer than a few minutes later. Okay mga ka-fixit, so tapos na akong magpagas. Lalabas ako ngayon dito sa gasoline station. So ang gagawin natin, parang kadagan natin sa sasakyan gamit lamang yung clutch biting point. Yan, hindi siya mahihirapan kasi medyo pababa nga yung kalsada, no? Clutch biting point lang, tsaka brake pedal yung aking gagamitin para dito. So safe na. At mag-a-add na ako ng gas ngayon mga ka-fixit. Okay. So malaki po yung maitutulong ng method na to, no? Considering na sanay ka na, no, sa clutch biting point para mapaarangkada yung sasakyan at a very slow speed. Malaki po yung magiging benefit nito sa iyo kapag ikaw ay nagpapatakbo ng sasakyan or nagmamaneho sa heavy traffic or yung bumper to bumper situation, no? Kasi kung kontrolado mo yung iyong clutch at hindi mo na kailangan magbigay ng gas, no, mabagal lamang yung arangkada ng sasakyan, mabagal lamang yung takbo niyan. So napapalit natin yung chance na bigla na lamang aarangkada ng mabilis yung ating sasakyan at masyado tayong malapit sa sasakyan na nasa unahan, or worst case scenario, mabangga natin yung sasakyan na nasa unahan. So be very careful lamang kasi papasobra ka lamang ng kaunti sa clutch biting point, no? Manginginig na yung makina ng iyong sasakyan, mararamdaman mo yung vibration through the pedals and through the steering wheel, no? Minsan mas lalo pag masyadong malakas na yung vibration, talagang mararamdaman mo yan pati sa iyong upuan. So para hindi mangyari yun, huwag mo isasobra sa clutch biting point. At kung mangyari man, sakali man na mangyari biglang manginig yung makina, ang gawin mo, diinan mo lamang ng konti, slight lang, para makabalik ka sa biting point, no? And hindi na manginig yung makina at hindi ka na mamatayan. Ito pababa, gagawin natin yung clutch biting point lamang, no? So first gear, clutch biting point. So yan, hindi mahihirapan yung ating sasakyan kasi medyo pababa nga yung kalsada. Mag-a-apply na ako ng gas kasi kailangan nating mag-increase ng speed kasi ang laki ng distansya ng sasakyan na nasa unahan. Okay? So paalala lang, kapag gumagamit tayo ng clutch biting point para paarangkadahin yung ating sasakyan, no, huwag nating i-hold sa clutch biting point na sobrang tagal yung ating clutch, no? Not more than 5 seconds, no? Then pagpahingahin mo yan sa pamamagitan ng pagdiin slightly para mawala siya sa biting point, then ilagay mo ulit sa biting point. So malaki yung maitutulong no, para hindi masyadong uminit yung clutch friction disc. Kasi pag hinold mo yan sa biting point na sobrang tagal, more than 5 seconds, masyado nang tumataas yung temperature niyan sa clutch assembly natin at may possibility na uminit masyado yung friction disc mo at mangamoy, no? Yun yung tinatawag na nasunugan ng clutch. So pag nangamoy na yan, yun yung unnecessary wear and tear na nangyayari sa clutch friction disc, and eventually kakailanganin mong palitan agad yung clutch friction disc mo dahil masyado nang manipis, no? So para maiwasan yon, do not hold your clutch to the biting point for more than 5 seconds mga ka-fixit. Slow moving traffic, gawin natin clutch biting point, ayan, maarangkada na ating sasakyan without applying accelerator pedal, no? At hindi siya namamatayan ng makina.
So ang ginagawa ni ECU, pinaprocess niya yung information at sinusuplayan niya ng pinaprocess niya information para masuplayan yung ating engine ng enough gas para umarangkada siya at a very slow speed. So it may vary from different vehicle models, no, brand and models. Yung takbo na kayang nung sasakyan kapag clutch biting point lamang yung ginagamit, no. Depende kasi yan sa modelo at sa pagkaka-configure ng iyong ECU. Pero dito sa vehicle na to, around 8 kilometers per hour yung kaya niya. Ayan na, nanginginig. Sinasadya ko sobrahan ng kaunti sa biting point, no, para makita ninyo. So ayan, slow moving traffic, clutch biting point lamang at pinakawalan ko na siya, no, dahil ang takbo ng ating sasakyan is around 8 kilometers per hour at hindi na tayo mamamatayan at that speed, no. So brake pedal lang. Ang downside lamang ng ganitong method, mga ka-fix-it, hindi ka makakarangkada ng mabilis, no? Medyo mabagal yung pag-arangkada mo. Anyway, kapag slow moving traffic, hindi mo naman kailangan umarangkada ng mabilis, no? Tsaka malaki yung possibility ng disgrasya kapag slow moving traffic tapos pinapaarangkada mo yung sasakyan mo ng masyadong mabilis or pinapa-launch mo yung sasakyan mo ng biglaan. So delikado yun, mga ka-fix-it. Doon tayo sa safe method. Okay? Pero ayan, ulitin ko nga, huwag mong gagawin ito, yung ganitong method, kung hindi ka pa sanay sa clutch control. Okay? May mga ilan kasi tayo, mga ka-fix-it, na nagtatanong nung sa ginawa natin yung video na clutch control lamang yung ginamit natin during parking. So pwede raw ba yung gawin on actual driving? So pwede naman po, ito ginagawa na natin. Pero at a certain precaution, no? Meron po tayong mga precaution. Ito nga guys, sa mga ganitong pagkakataon, hindi mo pwedeng gawin yan, no? Kasi kailangan medyo mabilis yung pagpasok natin dito. Kaya kailangan natin na suportahan ng gas. Okay. So meron din po mga nagtatanong at mga nagsasabi na prone daw sa sa wear and tear yung ating clutch kapag ginagawa yung method na yun, no? Holding the clutch to the biting point, nagpaparangkada ng sasakyan. Pero nangyayari lamang po yung unnecessary wear and tear kapag hinuhold natin sa clutch biting point ng sobrang tagal, mga ka-fix-it. Or di naman kaya naka-handbrake ka tapos pinaparangkada mo yung sasakyan using the clutch biting point. So may unnecessary wear and tear din yun. Kasi kumakaskas na yung friction disc natin pero hindi siya makaarangkada dahil pinipigilan ng iyong handbrake, no? So kapag gagamitin mo yung method na yon, be sure na hindi ka naka-handbrake. And huwag mo siyang gagawin kapag paakyat yung kalsada. So doon mo lamang gawin yan sa mga patag na kalsada or yung mga medyo pababa ng kaunti, no? Para hindi mahirapan yung iyong makina tsaka yung iyong clutch. Okay, mga ka-fix-it? So I do hope na sana na-clear nito yung mga tanong ng iba nating mga ka-fix-it, no? At binigyan linaw ng video na to yung kung paano umarangkada, no, using the clutch biting point on slow moving traffic, mga ka-fix-it. Okay? At kagaya ng palagi ko sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So end na natin tong video and that concludes our episode for the day. No, I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!